Hey guys, what's up? Welcome back dito sa aking channel. This is Coach J. Gregorio, and sa video na to, we're going to talk about on how to boost a post. So sa mga hindi familiar, paano ginagawa ang pag-boost post, in this video, ituturo ko sa iyo step by step. So bago tayo magsimula, bakit ba kailangan mag-boost post, Coach J? And bakit hindi mo kailangan mag-boost post? So pag-usapan natin yung dalawang questions sa yun. Unang-una, kung mag-boost post ka, sobrang user-friendly at beginner-friendly. And I believe, kaya ginawa ni Facebook na available ang boosting para sa mga beginners or para sa mga walang access sa laptop, sa desktop. So okay lang naman, pwede naman kayong gumamit ng boost post, but merong lang mga limitations ang boost post compared dun sa ads manager. So kung first time ka magra-run ng ads, sobrang dali lang mag-create ng boost post. And ang kagandahan ngayon, kapag naka-professional ka sa iyong Facebook profile, so kung hindi ka familiar paano ba yung professional, so makikita mo dito sa aking cellphone, ayan, makikita mo sa screen, ayan. So naka-professional mode to, ayan. So makikita mo dito sa side, ayan, eto merong turn off professional mode, ayan, sa baba. So hindi ko na ito turn off, pero kung gusto mong magamit yung boosting sa profile mo, make sure na i-turn on mo yung professional mode. Okay? So, balik tayo. Tapos, papakita ko sa iyo yung sample of boosting using Facebook profile. Okay? So, gagamitin natin is sa profile. Let's say, ito in-upload ko to kahapon. And ang content na to is a Reels. So, short content. And let's say gusto ko siyang i-ads, i-boost yung content na to. Pwede na siya, may makikita ka dito sa baba. So you can see, ayan. Merong boost post na button. Dati, sa page lang yan, makikita mo to, profile ko to guys. So ayan, makikita mo, ayan dyan yung aking mga about, profile to, nakalagay naman dyan, naka-indicate details, profile. But, ang kagandahan ngayon, available na yung boost post. So ibig sabihin, itong maganda. Pwede mong i-target yung mga taong naka-follow sa'yo or similar doon sa mga taong followers mo. So madali lang yan. Ang gagawin mo, i-click mo tong boost post. Ayan, click natin. Tapos, may makikita ka dito na ganito. So, dito mo ngayon isa-set yung targeting. Okay? So, let's say, automatic, i-define natin ano ba yung goal natin. Ayan. Meron ditong get more calls. Ayan, kung gusto mong most likely na tumawag sa phone number mo, kung meron kang services, or klinika, or restaurant, kung ano man. Or get more views, kung gusto mong mas maraming views doon sa i-boost mo na post. Dito, hindi mo agad yan i-click na boost post. Kapag nakita mo yung boost post, then tuloy-tuloy, wag mo agad i-click yon. So dito, importante na i-set up mo muna sino ba yung ita-target mo. So button is optional. Ang gagamitin natin is no button. I suggest no button para mas ma-approve din. Ayan, makikita mo, nag-pop up na. Kasi ang Reels is walang website. Okay? Hindi mo pwedeng lagyan ng link kapag Reels unless yung post mo is may website talaga, papapuntahin mo sa website. Iyon, pwede yun. Pero kapag Reels, I suggest no button. So, select no button. Makikita mo dyan, wala tayong ilalagay. Save lang natin. Okay. So, no button na siya. Ibig sabihin, ayan, available na. Nakikita mo na sa screen. Ito yung screenshot, ayan. Sponsored, never give up. Ayan. And then, ang gagawin natin dyan is get more views. Then, ano mo lang to, scroll down, special ad category, wala na to. Then, dito na tayo sa audience. Ganito lang kasimple. On audience targeting, meron ko makikita dito. Ito, nakita mo na yung targeting ko. Interested kay Chinkitan. Depende yan sa content mo. So, interest-based targeting. So, dalawang targeting, flex targeting ang ginawa ko, Chinkitan, and behaviors na mga business page admin. Okay? Pwede rin naman, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina. Let's say marami ka ng mga followers and meron kang content dun sa profile mo and gusto mong makita yun ng mga followers mo. Pwede mong i-boost yan. Click mo tong people, ayan, who follow your profile, ayan, ayan. Di ba? Tapos pwede mong i-edit. Tapos people who follow your profile and people similar to them. Pwede rin to. So ito yung parang mas magiging broad yung targeting. So sa akin, kung magtetest ako, mas prepared ko tong third options. Okay? Kasi hindi naman ganun karaming followers ko. I have 29,000 followers. So, kung gusto ko mas marami pa yung reach, ayun yung i-options na i-click ko.
Pero pwede ka rin na interest-based targeting. Okay lang naman yon. Tapos dito, hindi ko na ilalagay sa placement yung Messenger and Instagram. Ikikipul ko na sa Facebook. Tapos dito, meron ditong 4 days na duration. Kikita mo, kapag in-adjust natin siya, 3 days, 2 days, pwedeng 1 day. Pwede kang mag-boost post ng 1 day lang. So, ibig sabihin, yung total budget na nakaset dito, let's say 20,000 yan. In 1 day, uubusin yan. Let's say 500, so 500. So, let's say 2 days, magiging 250 a day yung budget mo. So, di-divide mo lang yung total budget mo dun sa number of durations na gusto mong i-run yung ads mo. Tapos, dito merong payment method. Pwede kang mag-add dito ng GCash, Paymaya. Ayan. So, ako, I prefer GCash kaysa yung aking credit card. Pwede mo i-click to. Tapos, makikita mo dito yung options. Ayan. So, meron akong PayPal, meron akong credit card, meron din akong GCash. Yung GCash ko is connected na yan. So, set as default. Pwede nating i-connect yan. Ayan. Para GCash ka lagi. Macha-charge ko. Kapag GCash ang payment method mo, ano yan? Prepaid. So, kailangan mo munang mag-add ng fund para, ayan. Ayan. So, close natin. Okay. Tapos yun. So, pwede mo rin i-click dito yung add funds. So, maglalagay ka lang ng budget mo sa ads mo. Ayan. Click mo GCash. Then, yun. So, sa akin, ito tip. Kapag nagsisimula ka, I suggest gamitin mo yung GCash para mas madaling ma-approve. Kasi nga, may budget ka na nilagay. Hindi mo tatakasan si Facebook ads. So, napansin ko lang, and sabi rin yun ng mga friend ko na mas matagal na ma-restrict yung ad account nila, mas mabilis ma-approve kasi nga, prepaid yung ginamit mo. Naglagay ka ng budget bago mo i-run yung ads mo. So, try mo yung GCash. So, lahat naman tayo may GCash. So, hindi na kagaya before na kailangan meron kang credit card, debit card, or yung mga tawag doon, yung smart money card, like iyon, hindi na. So, marami ng options kahit Paymaya, available na rin dyan. So, makikita mo dito, 500. So, kung ready ka na, i-click mo lang to yung boost post. So, makakapag-run ka na ng ads. So, let's say gusto kong mag-run ng ads using desktop or nasa computer ka. So, similar din, hindi na natin ito ipapublish. Okay? Yung ating ads na to. Ang gagawin mo kapag sa desktop naman, ganito yan. May makikita ka na desktop. Punta mo yung profile mo. Makikita mo, J. Gregory profile yan. Tapos, may makikita ka dito na boost post. So, ganun din. So, kung ano yung ginawa natin kanina is similar din sa pag-set up ng boost post. So, may mga, take note, may mga content na not allowed. So, meron siya mga parang automatic naman yung kung hindi allowed yung content mo na yan na i-boost post, automatic hindi mo yan na ipapublish. Meron doon boost post unavailable. So, don't worry, hindi ka restricted. So, ibig sabihin yung post mo na yan is unavailable at hindi mo siya pwedeng i-publish sa ads. So, dito, ayan, same setting. Ayan, pwede kong i-click to. Tapos yung budget, 2 days. Ayan. So, sa desktop, meron ganito, increase your duration. So, ayan. Pero pwede mo namang i-disregard yan. Kung 2 days lang talaga yung ano. Tapos dito mapapansin mo, estimated daily results. Pwede mo tong i-ignore kasi nga konti lang yung target audience mo. Kaya I-suggest, ayan, gamit ka ng interest-based targeting kung kilala mo naman yung target audience mo. Ayan. So, makikita mo dito yung estimated. Tapos, ngayon, what's next, Coach J? Kapag binus-post ko to at binablish, saan siya mapupunta? Ito, ang hindi alam ng iba, makikita mo siya where sa profile mo, makikita mo yung running ads mo dito sa, punta tayo sa profile ko, leave natin to. Tapos, meron ditong ads manager. Ayan, ads manager, ads center. So, click natin itong ads manager. So, ito yung ads ko na to is ginagamit ko lang for boosting my profile. But I have a different ad account para sa business purpose. So, hindi na ako yung nagra-run ng ads ko. Meron akong media buyer na nag-handle ng aking ads. So, dito, saan mo siya makikita? So, makita mo kanina yung ginawa ko, go to profile, then go to ads manager. So, dun mo ngayon mamamanage properly yung mga ads mo. I-click mo to, here, campaigns, tapos dito mo makikita. Ayan. So, meron ako dito mga naka-draft. Ito yung naka-run ko ay 500. So, binus ko yung isang content ko na 2-minute video. So, hindi siya reels, video siya. So, pwede. Okay? Kahit video type yan, pwede mong i-boost yung, ano mo na yun, yung content. So, dito, meron din ako mga ginawa. Ayan, kung magpa-publish ka ng ads, ito yung automatic. So, ang tawag dito is personal ad account.
Okay? So dito sa campaign, meron diyang mga multiple ads. Kung naka-associate sa'yo yung mga other ads manager, makikita mo dyan. So dito ko mag-create. Ito naman yung advance kumpara dun sa boost post. So yung iba, yung mga matatagal na sa ads, ito yung ginagamit nila. Pero yung mga baguhan, ito yung boost post talaga yung options nila kasi hindi sila familiar paano nag-work yung ads manager. So simple lang naman, kung gagawa ka ng ads, i-click mo tong create, tapos pipili ka dito ng objective mo. Depende sa objective mo kung sales, ilalagay naman dito good for conversions, messenger, kung leads, nandyan din, engagement, traffic, awareness. So depende yan sa objective mo. Meron dito yung sample na nakadrop. Pakita ko sa iyo. Ito, example. Ang objective nito, edit natin. Okay, objective nito is engagement. Okay, tapos auction, yan, engagement. Tapos, budget is naka-campaign budget. Click natin next. Okay, tapos messaging apps. So, messenger ads. Ibig sabihin, papunta dun sa messenger mo, sa page mo na to. So, mapapansin mo dito, okay, i-click natin to. G. Gregorio. Ayan, page ko to. But yung page ko na to na isa, I believe, hindi to pwedeng i-run ng ads, pero, ayun. Hindi mo makikita dito yung profile. Lahat ng naka-associate dito sa ads manager mo is page lang. So, magagamit mo lang yung profile mo to run ads on boosting sa desktop or sa mobile phone mo. Yung direct boosting and professional mode ka. And ngayon, let's say, ito yan. Okay, makikita mo dito, ito naman yung targeting na depende sa target market mo, target audience. So, ayan, wala naman to. Next natin. And ito naman yung tinatawag na ad level. Mapapansin mo dito, your page is restricted from advertising. Diba? So, pwede mo itong gawin, click see details, and then malalaman mo kung ano yung reason. So, matagal na itong restricted, hindi ko na to nagagamit. So, makikita mo dito, ayan, can't run ads. Then, go to page quality. Okay? Pero, may mga pages na may pag-asa pa kapag nag-request ka ng review, pwede pa naman yon. So, makikita mo, hindi ko na ma-access yung page quality, si account details, kasi nga, permanently na nag-decide na sila na But, pwede mong and yung page naman na yun, hindi ko naman siya ginagamit na for advertising, for organic lang. Pero, meron ako mga other pages like, dito, select natin yung page. So, hindi ma-select dito. Punta tayo sa ad set. Then, palitan natin yung page. Ayan. Coach J. Ayan. So, ito, pwede ito sa page. Papansin mo, okay na siya. And ito yung sample of ad. Ito, naka-draft kasi ito. Ayan. Kikita mo dyan. Then, preview natin. Ito naman yung ads. Video ads to. Video ads siya. So, property. So, ayun. So, newsfeed. So, ang maganda kasi sa ads manager, mas nakikita mo yung overview or na-unlock mo yung mga other tinatawag na mga features ng ads, ng pag-ads, ng advertising sa Facebook. So, mas meron kang total control. And when it comes sa targeting, mas detailed din yung targeting. Tapos ito, may set mo yan properly. Kumaga, kung ikaw seryoso ka sa advertising, I really suggest to invest time para maaral mo kung paano nag-work yung Facebook Ads Manager. So, simple lang naman siya. Tinuro ko sa iyo dito. I have a training din sa YouTube. Pwede mong puntahan. Meron din akong training course na ginawa about Facebook Ads. You can check it out sa comment section or sa description. And also, kung matagal ka na nag-ads or wala kang time kung paano magraran ng ads, I have an agency, I have a team of media buyer na pwedeng makatulong sa'yo. And if you're interested, pwede mo kong i-message dito sa ibaba ng video na to and ibibigay ko sa iyo yung link ng discovery call para makausap ka ng one of my media buyer kung paano ka namin matutulungan sa pag-run ng Facebook ads mo sa current business na meron ka ngayon. If you want to grow and scale your business, we can help you sa Facebook advertising mo.
Okay guys, I hope clear sa'yo, malinaw sa'yo ang ating quick tutorial. Marami kang natutunan sa video na to. And this is Coach Jay. Kung marami kang natutunan, mag-comment ka sa baba ng video na to. Like this video and share this video to everyone. Thank you so much. Keep safe and God bless.